5 na negosyo na mataas yung success rate. So, business ideas to guys na halos walang lugi and kapag tama yung diskarte natin, no? Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back muli sa ating YouTube channel. So ito guys yung top 5 na negosyo na mataas yung success rate. So business ideas to guys na halos walang lugi and kapag tama yung diskarte natin, no? So disclaimer lang guys na walang 100% na walang lugi talaga, pero yung nasa listahan natin ngayon na nakalagay dito, ito yung mga subok na kadalasan na nakikita na natin guys paglabas pa lang ng bahay natin. So ibig sabihin in demand siya, palagi siyang binibili ng tao, mabilis yung ikot ng pera, lalong-lalo na guys dito sa Pilipinas. Number 1 natin guys dito yung sari-sari store, modern style, no? So, paglabas pa lang natin guys ng bahay, automatic meron na agad sari-sari store dyan sa labas ng bahay natin. Meron agad guys tindahan, no? So, bakit nga ba mataas yung success rate? So, kadalasan kasi guys dito sa sari-sari store ay maliit lang yung puhunan and usually nilalagay siya sa mismong bahay na natin, no? So, meron tayong pwesto doon na nakalaan para sa sari-sari store business natin. So, mataas yung success rate niya kasi nga araw-araw merong bumibili sa atin, araw-araw merong pumupunta para maghanap ng mga kailangan nila. So, dito usually maliit lang yung puhunan lalo't pa nagsisimula pa lang tayo. 5 to 10,000, pwede na tayo mag-start ng sari-sari store at papaikutin na lang natin yung pera natin, yung kikitain natin sa sari-sari store para mas lumaki pa yung sari-sari store business natin. And cash basis, ibig sabihin walang utang para mas mabilis tayo mapaikot yung business and mas safe, no? Kasi usually pag nagpapautang tayo sa mga sari-sari store business ay nade-delay, no? Yung imbis na pamimili na natin sa susunod na linggo, hindi pa siya magbabayad. So, nawawalan tayo guys ng ititinda sa sari-sari store. So, yung utang, ayun guys, usually yung nagpapalubog sa mga sari-sari store business. And tips natin guys para hindi malugi, nakalagay dito, piliin natin guys yung fast moving item. So ibig sabihin, kung ano yung binibili kadalasan or araw-araw, ayun din yung bibili natin dahil ayun yung mabilis maubos, no? So ano ba usually na binibili sa mga sari-sari store? Yung mga ulam, yan, mga delata, mga sigarilyo, itlog, mantika. Ayun guys yung usually na mabilis talaga na maubos, no? Pag sinabing fast moving items, kung ano yung kadalasan binibili, ayun din dapat yung tinda natin sa ating sari-sari store. And iwasan natin guys yung pautang. So marami po nalulugi dahil nga nagpapautang sila sa kanilang sari-sari store. So wag na wag nyo guys gagawin yon, no? And kahit siguro sabihin natin na okay naman nagbabayad siya sa tama, pero paano pag hindi nagbayad sa tama? So ikaw ang mamomroblema, no? So, gumamit ng GCash or Maya. So, ibig sabihin, ito na guys yung mga in-demand ngayon, no? For example, wala tayong cash na hawak. Pero, siguro sabihin na natin 80% to 90% ng tao dito sa Pilipinas, meron GCash at merong PayMaya. So, sa ganung paraan kasi guys, pwede nilang ipambayad yung GCash or Maya wallet nila kung wala silang cash. And number 2 natin guys dito ay yung water refilling station. So, bakit sure demand? So, alam naman natin guys dito sa ating bansa, dati malinis yung tubig. Di na natin kailangan ng water refilling station. Pero ngayon kasi sobrang dami na ng tao, hindi na natin alam kung saan galing yung mga tubig. So kailangan natin ng tubig na malinis, no? Depende na lang kung nasa probinsya ka. Di nyo talaga guys kadalasan kailangan yung water refilling station, no? And tubig, basic need yan. Araw-araw kailangan yan ng tao. Araw-araw may umiinom ng tubig. And paulit-ulit lang guys yung customer natin. So every 3 days, every 2 days, bumibili sila guys ng tubig. Kaya demand talaga yung water refilling station. And stable siya kahit may crisis, no? Ibig sabihin,
ay bibili talaga sila kasi nga kailangan nila ng tubig na malinis. So dito meron tayong success key na tinatawag. So make sure lang na malinis talaga yung tubig natin at maayos yung service natin. Kasi once na mag-fail tayo dyan, hindi na uulit yung customer natin. So ang goal natin, paulit-ulit na bumili ng water yung mga customer natin. At saka yung delivery service. So for example, pag ubos na, dapat within 1 to 2 hours lang ay ma-deliver na natin agad yung tubig. And residential area ang pwesto. So ibig sabihin, yung maraming mga tao, yung pwestuhan natin ng water refilling station. And dapat residential area yung mga pwesto natin para mas marami tayong mabentahan ng tubig natin. And number 3, online selling and live selling, no? So alam naman natin guys, ngayong generation, halos lahat online na. Online selling, online Shopee, online Lazada. Kadalasan nga guys, bumibili na yung mga tao and ayaw na nila mismo lumabas ng bahay nila. Bumibili na lang sila online. Kaya patok to guys ngayong 2026 or 2025 last year. Pero ngayon 2026 mas patok lalo kasi nga wala tayong renta. Cellphone lang guys yung gamit natin and internet lang and pwede pa natin to guys maging part-time. So ngayon, ano yung mga best product na pwede natin i-online selling? So meron tayong mga ukay-ukay, ayan tinatawag. So ila-live selling nyo lang yan. Beauty and skincare. Ayan din yung mga pampaganda, pampaputi. So ayan guys yung kadalasan na ino-online selling and household items, no? Pag meron silang nakita na kailangan nila, automatic bibili na agad sila and hihintayin na lang nilang i-deliver sa kanilang bahay. Pero dito guys sa online selling and live selling, kailangan natin dito ng followers din syempre para mas kumalat pa and mas dumami pa yung makapanood natin. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, additional tips na rin natin dito kung mag-online selling kayo, share lang naman, sali lang kayo ng mga group and para makita ng mga ibang user na nagbebenta kayo, no? So, share nyo lang guys palagi. And number 4, food business or street food or food cart, no? So, kung meron kang magandang pwesto dyan sa bahay or kahit saan lugar na possible na pwede mong tayuan or pwestuhan para sa iyong street food or food cart, pwede yan. So, bakit nga ba mabilis bumalik yung puhunan dito? Usually, pag pagkain, hindi nawawala yung demand. Basta merong pagkain, automatic meron at merong bibili dyan, no? So, pagkain, hindi nawawala sa demand. Affordable pricing, wag nyo lang masyadong tataasan yung mga pricing natin. Saktuhan lang para bumalik pa yung mga customer natin. And pwedeng small scale muna, ibig sabihin, pwedeng maliit muna. And pag lumaki na or dumami na yung mga bumibili sa atin, saka na tayo guys mag-expand. Kumbaga, meron tayong testing phase na tinatawag. Testingin muna natin kung okay ba tong street food na binibenta natin. Kung hindi, magpapalit tayo. And kung okay, mag-expand tayo. And sa high demand food naman, usually yung mga mabilis lang maluto, mabilis lang kainin. Ayan, for example, siomai, fries and burgers, fishball and kwek-kwek. So ayan usually yung mga high demand food, pag mga street food and mga food cart. Dahil ayan guys yung mabibilis lang lutuin, mabilis lang kainin. And yung number 5 natin, service-based business, no? So mas mataas yung kita, mas mababa ang puhunan. So kung kayo, magaling kayo sa mga repair, laundry service, motorcycle wash, home service, ito yung mga service-based business na pwede sa inyo. So, phone repair, ayan. So, usually, marami na ako nakikita, nagbibideo nito. Binibideo nila yung mga nire-repair nilang phone and bumibisita sila sa door-to-door. Kumbaga, kung nasaan ka, pupuntahan ka para ayusin yung cellphone mo. And laundry service, ayan, usually sa mga nagtatrabaho dahil wala na tayong time para maglaba. So, ang ginagawa na lang natin ay nagpapalaba na lang tayo. Pag motorcycle wash, ganun din. Wala na tayong time para maghugas ng mga motor natin or sasakyan. Kaya usually, ang nangyayari ay pinapa-car wash, pinapa-motor wash na lang natin. And yung home services, no? So, ibig sabihin ng home services dito ay yung mga katulad ng gupit. Ayan. So, yung mga wala nang time pumunta doon sa mga salon, mga pedicure, manicure. Ayun yung kadalasan na home services, no? Kung meron pa kayong naiisip na home services, pwede nyong i-comment dyan para matulungan natin yung mga viewers natin. And
Ito yung mga low risk, no? So, ibig sabihin, skill ang puhunan, kaunti ang inventory, and flexible yung oras natin. So, bakit ito yung mga businesses na halos walang lugi? Ibig sabihin, may existing demand, meron na tayong na-build dito na customer, may maraming nangangailangan ng mga ganitong services, and mabilis yung cash flow, and kayang simulan ng maliit, no? And pwedeng i-scale kapag kumita na. So, ang pinaka-tip ko sa inyo guys, simulan nyo lang yung business na naiisip nyo. Simulan nyo lang kahit maliit, and once na lumaki na, saka kayo guys mag-expand para mas madami kayo guys mabigyan ng service. So, ayun lang naman. And sana nakatulong tong video natin para sa 5 na negosyo na mataas yung success rate. So, business ideas to na kadalasan walang lugi. So, kailangan lang talaga natin tiyagain para kumita tayo. So, business talaga ang solusyon para umasenso tayo dito sa Pilipinas. He's why I choose you. You're the one who can make me happy. You know you're in love when you come because we are the team. You see the you like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's why I choose you. You're the one who can make me happy.